Tayo po'y manalangin muna mga minamahal. Opo, dakilat mapagpala po naming Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Nagpupuri po kami, nagpapasalamat sa dakilang pribilehyo na malini pinagkaloob mo sa amin, Panginoon. Salamat dakilang Diyos sa pagkilos mo sa aming kalagitnaan. Salamat po sa pagtanggap mo ng aming pagsamba, ng aming pagpupuri, paglilingkod, Panginoon. At dalangin po namin, O Diyos, muli kaming humingi ng kapatawaran sa aming mapagkukulang, sa lahat ng aming makamalian, Panginoon. Dalangin po namin na yung mga salita mo na aming mapapakinggan. Patuloy mo kami bigyan ng pangunawa, bigyan ng karunungan, kaalaman, dakilang Diyos. Idinadalangin po namin na pumasok sa aming mga puso yung mga salita. Hindi lamang kami maging tagapakinig, kundi maging tagatupad ng mga salita mo, Panginoon. At idinadalangin ko rin po sa iyo na kayo po maglagay ng mga salita mo sa aking bibig. Sa ganang akin wala po akong magagawa, Panginoon. Pagpalain mo ang lahat ng mga kapatiran namin, ng aming mga webcast viewers, lahat po na naabot ng aming banal na gawain. Pagpalain mo po sila at aming sinasaway lahat ng gawa ng kalaban, demons of unbelief and doubts, demons of hindrances. We bind the power of darkness in Jesus' name. In Jesus' name, amen and amen. Isang malakas na palakpak muna, maminamahal, para sa ating pinakamamahal, Panginoon. Purihin po ang ating dakilang Diyos, maminamahal, at ako po ay nagbibigay ng pinakamataas na pagsamba, pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati, pagdakila sa ating Diyos na pinaglilingkuran. At nagpapaabot po tayong dobleng paggalang sa ating beloved and Honorable Pastor, beloved Evangelist Wildy Estrada Almeda, the end-time prophet of our loving God. Sa lahat ng mga beloved children, the Almeda family, mga apo, mga manugang ng ating beloved Pastor, at patuloy po nating inaalala ang mga hindi malilimutang aral ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeda. Sa lahat po ng mga minamahal natin mga kapatiran, Luzon, Visayas, Mindanao, mga kapatiran natin dito po sa Olongapo, mga kapatiran natin, nakasama natin ngayon, at sa lahat ng ating mga minamahal, mga manggagawa, mga awit, manunugtog, sa ating mga beloved preachers, at sa ating po mga minamahal, mga bisita, nakasama po natin, welcome po kayo sa ating banal na gawain, ating mga minamahal, mga visitors, beloved newcomers. Purin pong ating mahal na Panginoon at dakilang Diyos, maminamahal, minsan pa nating pasalamatan, luwalhatiin. Kindly, maminamahal, buksan po natin ang ating mga banal na kasulatan. Ang ating pong paksa ay pamamagatan po nating privilege and responsibilities. Privilege and responsibilities. Maminamahal, ayon po dito sa kahulugan ng tinatawag na privilege. Ang sabi rito, a privilege means special right or advantage granted, available only to a particular person or group of persons. Ang privilege, maminamahal, sabi ito po ay pinaka-special right. Isang dakilang karapatan natin, isang dakilang pagpapala para sa atin. Isang dakilang advantage, maminamahal, na ipinagkaloob sa atin ng ating mahal na Panginoon, at ito'y bukod tanging ipinagkakaloob niya sa lahat ng mga naglilingkod sa Kanya, sa lahat ng mga tatanggap sa Kanya bilang sariling tagapagligtas at Diyos at Hari ng Kanyang buhay. Kaya nga, maminamahal, napaka-special natin sa Diyos. Tayo po ay merong bukod tanging pribilehiyo. Tayo po ay merong bukod tanging advantage. Marami tayong mga promises marami tayong hinihintay na mga pangako galing sa Diyos. Napakarami nating mga pagpapala, agat nimpalang naghihintay sa atin bilang mga mananampalataya. Amen. Pero katulad po, maminamahal, ng ating tatalakayin, bawat privilege, bawat pribilehiyo na tinanggap ng mga mananampalataya, tandaan po natin, mayroon pong katumbas na responsibilidad. Pag hindi po natin naibigay, maminamahal, yung tinatawag na responsibilidad sa bawat pribilehiyo na ibinibigay sa atin ng Diyos, sabi ng banal na kasulatan, too much is given, too much is required. Sabi, babawiin niya yung privilege na yan.
ibabalik, kukunin uli ng ating mahal na Panginoon ang pribilehiyong yan sapagkat kapag hindi po tayo naging karapat-dapat, hindi natin maibigay ang ating mga tinatawag na responsibilidad. Maminamal, dito po sa Banal na Kasulatan, ang unang pribileyo na tinanggap po natin, sinabi ng Biblia, maminamahal, God has chosen us. Sabi rito, basahin po natin, maminamahal, John 15:16, at dito sa Ephesians 1:4. At mamaya sundan natin pagkatapos ng dalawang talata, ang 1 Corinthians 1:26 up to 28. Kindly basahin natin talata. Dito po sa 1 Kapitulo 15, talatang 16. Ako'y hindi ninyo hinirang, ngunit kayo hinirang ko, at aking kayong inihalal, upang kayo'y magsiyaon at masipagbunga, at upang manatili inyong bunga, upang anumang inyong hingin sa Ama sa aking pangalan ay maibigay niya sa inyo. Efeso 1:4. Ayon sa pagkapili niya sa atin, sa Kanya bago itinatag ang sanlibutan, upang tayo maging mga banal at mga walang dungis sa harapan niya sa pag-ibig. Amen. 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 Ang sabi ng Banal na Kasulatan, maminamahal, God has chosen us. Hindi tayo ang pumili sa ating mahal na Panginoon. Siya po ang pumili sa atin. Sinabi niya, maminamahal sa mga talata, ako'y hindi nyo hinirang, ngunit kayo'y hinirang ko. At aking kayong inihalal upang kayo'y magsiyaon at magsipagbunga, upang mamanatili ang iyong bunga, upang anuman ang iyong hingiin sa Ama sa aking pangalan ay ibigay sa inyo. Maminamahal, isang dakilang pribileyo yan. Imagine, ang tao sa buong mundo, maminamahal, umabot na po na more or less 8 billion. 8 billion. 7.951 billion nung taong 2022. Siguro ngayon, mayroong 8 billion na ang tao sa buong mundo. Sa dami niyan, maminamahal ng tao, gabuhangin na lang ang tingin ng Diyos sa atin. Sabi ng Isaiah 40, talatang 15, sabi diyan, ang bawat bansa, ang lahat ng mga malalaking bansa ay katulad lamang ng isang patak na tubig. Katulad lamang na isang patak na tubig sa isang balde, maminamahal. Ibig sabihin, ganun lang kaliit ang bansa sa paningin ng Diyos. Para lang isang patak na tubig. Ngayon kung nandun ka sa loob ng patak ng tubig na yon, gano'n na lang tayo kaliit sa paningin ng Diyos. Amen? Pero, maminamahal, sinabi ng Biblia, ako'y hindi nyo hinirang, kundi ako ang humirang sa inyo. Ang Diyos ang pumili sa atin before the foundation of the world. Wala pa ang mundo, maminamahal, wala pang sanlibutan, hindi pa magkakilala ang mga magulang mo. Siya, maminamahal, ay pinili ka na. Kasi ang Diyos, maminamahal, all-knowing God. Sabi ng Biblia, maminamahal, God is too wise to be mistaken. Pinili ka ng mahal na Panginoon hindi dahil sa ikaw'y mabuti. Pinili ka ng Diyos hindi dahil ikaw'y karapat-dapat. Pinili ka ng Diyos dahil ikaw ay bukod tangi. Pinili ka ng Diyos dahil sa kanyang kahabagan. Nakasumpong siya ng biyaya sa iyong nakasumpong tayo ng biyaya sa kanyang paningin. Amen? Kaya, napakadakila ng Diyos, maminamahal. Sabi nga rito sa 1 Corinthians chapter 1 verse 26 hanggang 28, sabi rito, sapagkat masdan nyo ang pagkatawag sa inyo mga kapatid, hindi ang mga maraming marurunong ayon sa laman, hindi ang mga maraming may kapangyarihan, hindi ang maraming mahal na tao ang kanyang pinili o tinawag, kundi pinili ng Diyos ang mga bagay na kamangmangan sa sanlibutan upang hiyain niya ang mga marurunong. Pinili ng Diyos ang mga bagay na mahihina sa sanlibutan upang hiyain ang mga bagay na malalakas. Sabi ng verse 28, at ang mga bagay na mga mabababa sa sanlibutan, ang mga bagay na hamak ang pinili ng Diyos. Oo, ang mga bagay na walang halaga upang mawalan ng halaga ang mga bagay na mga mahalaga. Amen.
Pinili tayo ng Diyos hindi dahil tayo marunong. Pinili tayo ng Diyos hindi dahil tayo magaling. Pinili tayo ng Diyos hindi dahil tayo po ay mahalaga. Pinili tayo ng Diyos hindi dahil tayo po ay sikat, malalakas. Ngunit sabi ng Biblia, pinili tayo ng Diyos dahil nakasumpong tayo ng biyaya sa Kanyang paningin. Kinahabagan tayo ng ating mahal na Panginoon. Amen! Kaya nga isang dakilang pribileyo, maminamahal, para sa atin, na sa dami ng mga tao, isa ka sa pinili ng Diyos. Lahat ng mga taong hindi pinili ng Diyos, lahat ng mga taong hindi nakasumpong ng biyaya sa paningin ng Diyos, lahat ng taong yan papunta sa dagat-dagatang apoy. Nakatakdang parusahan sa dagat-dagatang apoy. Pero ikaw na pinili ng Diyos, nakatagda kang magmana ng buhay na walang hanggan doon sa Kanyang magagarang mansyon sa langit. Amen? Pero maminamahal, meron kang responsibilidad. Amen? Sinabi ng banal ang salatan, kayo'y hinirang ko, hindi ako, o hindi kayo ang humirang sa akin. Kayo'y hinirang ko upang kayo'y magsipagbunga at upang manatili ang inyong bunga at upang anumang inyong hingiin sa Ama sa aking pangalan ay ibibigay ko sa inyo. Ang responsibilidad natin dito ay yung pong bunga. Kumusta ka na? May bunga ka na ba? Ang hinahanap na bunga dito ng mahal na Panginoon, maminamahal, unang-una, the fruit of the Holy Spirit. Gaya ng sinabi ng Galatians 5:22 and 23, but the fruit of the Holy Spirit is love, joy, peace, long-suffering, meekness, gentleness, faithfulness, meekness, temperance. Against such, there is no law. Ang bunga na hinahanap unang-una ng mahal na Panginoon dito, maminamahal, yung ating spiritual fruit. The fruit of the Holy Spirit. Kumusta na ang inyong paglilingkod sa Diyos? Meron ka na bang pag-ibig? Meron ka na bang, sabi rito, meron ka na bang kakagalakan? Meron ka na bang kapayapaan? Meron ka na bang pagpapahinuhod? Meron ka na bang kabutihan? Meron ka na bang kagandang loob? Meron ka na bang katapatan? Meron ka na bang kaamuan? Meron ka na bang pagpipigil? The 9 fruit of the Holy Spirit. Kaya sinabing fruit, singular. Hindi kailangan may 5 kanyan. Hindi kailangan may 7 kanyan. Ang kailangan ng Diyos, siyam yan. Isang kumpul yan. Isang kumpul yan. Pag ikaw ay meron lamang 5 na bunga ng Espiritu Santo, meron ka lamang 7, kulang yan. Hindi ka pa karapat-dapat sa mga responsibilidad mo sa mahal na Panginoon. Kaya nga, singular. Kung mababasa niyo ang Galatians 5:22 hanggang 23, sa English sabi, 9 fruit. Singular ang ginamit, hindi plural. The 9 fruit of the Holy Spirit, ibig sabihin, kailangan isang kumpul yan. Kailangan magkakasama lahat yan. Love, joy, peace, long-suffering, gentleness, goodness, faith, meekness, temperance. Against such, there is no law. Pag meron ka ng fruit of the Holy Spirit, wala ka ng kailangan na ibigay mo na ang responsibilidad mo sa Diyos. Amen? At pag meron kang fruit of the Holy Spirit, napakadali sa iyong magbunga ng kaluluwa. Pangalawang bunga na hinanap sa atin dyan, yung pong kaluluwa. Sabi ng Biblia, maminamahal, the fruit of the righteousness is a tree of life, and he that winneth soul is wise. Ang bunga ng mga matutuwid na tao ay gaya ng punong kahoy ng buhay, at ang sinuman na makapagliligtas ng tao, maminamahal, sa makasalanan niyang buhay, sila yung mga pantas. Ang pangalawang bunga, maminamahal, na hinahanap na Diyos, yung kaluluwa. Kumusta ng paglilingkod mo sa Diyos? May nadala ka na ba? Ang masama, kung hindi ka na nga nakapagdadala, nakapagpapatisod ka pa. Yun po ang problema. May utang ka pa.
Hindi ka pa nga nagbabayad, nangungutang ka na naman. Parang ganun yun. Wala ka na nga ng bunga, hindi ka pa nakapagdadala ng kaluluwa. Dito sa Lucas, Kapitulo 13, talatang 6 hanggang 9, mamaya naman mababasa nyo dyan, meron lamang tinatawag na timetable. Merong itinakdang panahon ng Diyos kung paano ka hanapan ng bunga. Dapat, pagkatapos ng 3 years mong paglilingkod sa Diyos, meron ka ng bunga. Meron ka ng fruit of the Holy Spirit. Kaya nga magbabago ka. Dati punong-puno ka ng galit, mapupuno ka ng pag-ibig. Dati malungkuting ka, maminamahal, marami kang problema, magkakaroon ka ng kagalakan. Dati halos lahat ng tao, kaaway mo, wala kang kasundo, pati asawa mo, kaaway mo. Kahit kamag-anak mo, kaaway mo ngayon, magkaroon ka ng kapayapaan, peace. Dati, hindi ka mapagpainuhod. Konting ginawa ng masama ng kapwa mo, susugurin mo. Galit na galit ka. Wala kang pagpipigil. Wala kang kapayapaan. Wala kang long suffering. Walang meekness. Walang kabutihan. Pero once na 3 taon ko nang naglilingkod sa Diyos, sabi ng Biblia, inaasahan ng malapang noon makita ang bunga. Sabi rito sa Lucas 13, verse 6 up to 9, maminamahal, katulad, sabi, ang paglilingkod natin sa Diyos ay katulad ng isang tao na mayroong sariling farm. Mayroong sariling hardin, may sariling bukid na naghahanap siya ng bunga sa kanyang mga pananim. Paglipas ng 3 taon, yung puno ng igos na nakatanim sa kanyang ubasan, hinahanapan niya na ng bunga. Naghahanap na siya ng bunga. At nung wala siyang makitang bunga, sinabi niya sa hardinero, putulin mo na, pasikip na lang sa lupa. Pero nakiusap yung hardinero. Sabi niya, Panginoon, wag muna natin putulin, sayang. Hayaan mong lagyan ko ng pataba. Hayaan mong diligan ko. Hayaan mong i-cultivate ko muna. Lagyan ng fertilizer, baka sakaling magbunga. Ngunit, pagkatapos na 1 taon, hindi nagbunga, tsaka na natin putulin. Yun po ang sabi ng hardinero. Ang tinutukoy na hardinero dito, ang ating mga preachers, unang-unang ating beloved pastor, ang inyong mga manggagawa, ng mga nangangaral ng salita ng Diyos, dinidiligan tayo ng salita ng Diyos. Tayo po, maminamal, ay nilalagyan ng fertilizer sa pamagitan ng mga panalangin. Araw at gabi, pinapanalangin tayo. Tayo po ay tinuturuan ng salita ng Diyos. Tayo po ay kinukultivate ang ating pananampalataya sa pamagitan ng mga salita ng Diyos. Yan, maminamahal, ang dahilan upang kailangan mong magbunga para magbunga ka sa paglilingkod mo sa mahal na Panginoon. Sabi rito, buksan po natin Lucas 13, talatang 6 hanggang 9. Dito po sa Lucas chapter 13, verse 6 up to 9. At sinalita niya ang talinghagang ito, isang tao may isang puno ng igos na natatanim sa kanyang ubasan. At siya'y naparong mahanap ng bunga niyon at walang nasumpungan. At sinabi niya sa nag-aalaga ng ubasan, narito, 3 taon nang pumaparito akong humahanap ng bunga sa puno ng igos na ito at wala akong masumpungan. Putulin mo, bakit pa makakasikip sa lupa? At pagsagot niya, sinabi sa kanya, Panginoon, pabayaan mo muna sa taong ito hanggang sa aking maukayan sa palibot at malagyan ng pataba. At kung pagkatapos ay magbunga, mabuti. Datapat kung hindi, ay puputulin mo. Amen. 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 Bakit maminamal mahirap para sa isang mananampalataya ang magkaroon ng bunga ng kaluluwa? Ibig sabihin, makapag-akay ng kaluluwa kasi sign yan na wala ka pang bunga ng Espiritu Santo. Wala kang pag-ibig, wala kang kagalakan, wala kang kapayapaan, wala kang pagpapahinod, wala kang kagandahang loob. Wala kang 9 fruit of the Holy Spirit. Pag meron kang 9 fruit of the Holy Spirit, madaling makapaglapit ng kaluluwa. Hindi ka titigil, hindi ka makukontento na ikaw lang ang sasamba, ikaw lang ang dadalo dahil punong-puno ka ng pag-ibig. Gusto mo, marami kang madala na kaluluwa sa langit. Pag punong-puno ka ng pag-ibig, maminamal, hindi ka titigil hanggat hindi ka nakapag-aakay ng kaluluwa sa paanan ng mahal na Panginoon. Hindi ka hihinto hanggat ang mga kapitbahay mo, ang mga kamag-anak mo, ang mga kakilala mo, makakilala din sa mahal na Panginoon. Yun yung mga taong punong-puno ng pag-ibig dahil kalagim-lagim mang minamal ang kasasapitan ng mga taong mapupunta sa impyerno. Pagkatapos ng impyerno, tatapon pa sa dagat-dagatang apoy. Pag wala kang pag-ibig, wala kang concern.
Hindi, wala kang pakialam. Anong pakialam ko sa inyo? Hindi ko kayo kilala. Bahala kayong mapunta sa impyerno. Bahala kayong mapahamak. Basta ako naglilingkod sa Diyos. Wala kang pag-ibig. Para kang taong nakikita mo nasusunog yung bahay ng kapitbahay mo. Nandun siya sa loob natutulog. Wala ka man lang ginawang paraan para iligtas siya. Para gisingin siya. Para, yung bahay nyo nasusunog. Gumising kayo. Ganun, maminamahal ang isang taong walang fruit of the Holy Spirit, walang burden, walang pag-ibig, walang malasakit. Kaya sabi ng Banal na Kasulatan, mga minamahal sa loob ng 3 taon, dapat inaasahan ng Panginoon may bunga ka na. May bunga ka na ng Espiritu Santo. At pag meron ka ng bunga ng Espiritu Santo, magkakaroon ka na ng bunga na kaluluwa sa paanan ng Panginoon. Pag nagkaroon ka ng bunga, maminamahal, yan pa ay lalong magbubunga na magbubunga. Si Saint Peter, maminamahal, o si Andrew, isa lang ang bunga niya sa paglilingkod sa Diyos, si Saint Peter. Ang nagbunga kay Saint Peter, si Andrew, yung kapatid niya. Pero si Saint Peter, nung nadala ni Saint Andrew sa gawain ng Diyos, siya ang napakaraming nadala sa paanan ng Panginoon. Libo-libo ang naakay ni Pedro na kaluluwa sa paanan ng Panginoon. Bunga lang siya ni Andrew. Bunga lang siya. Pero yung merit na yon sa kanya rin, kasi kung di niya naging bunga si Pedro, maminamal, walang kaluluwa na maakay sa Panginoon dahil si Pedro ang nakapag-akay ng mga maraming kaluluwa. Kaya yung merit na kay Saint Andrew pa rin, na kay Andres. Amen. Kasi sinabi ng Banal na Kasulatan, maminamahal, ang puno na hindi nagbubunga ay puputulin at igagatong sa apoy. Sabi ng Mateo 7:19. Yan po yung ating tinatawag na responsibility. Kaya may mga mananampalataya, maminamahal, nawawala sa gawain ng Diyos. Hindi dahil ng lamig. Tinanggal ng Diyos kasi hindi niya tinutupad ang kanyang responsibilidad. Sabi ng John 15:2, at basahin natin sa Lucas, Kapitulo 21, talatang 43, maminamahal, ibibigay ang karya ng Diyos sa bansang nagkakabunga at aalisin sa mga bansang hindi nagbubunga. Basahin natin ng John muna, John 15:2 at Lucas, hindi, Mateo 21:43. Basahin natin mga talata. Dito po sa Juan Kapitulo 15, talatang 2, kayo'y malilinis na sa magitan sa 15 po, 15 John. Dito po sa 2, 15 talatang 2. Ang bawat sanga na sa akin hindi nagbubunga ay inaalis niya. At ang bawat sanga na nagbubunga ay nililinis niya upang lalong magbunga. Dito po sa Mateo 7, talatang 19. Bawat punong kahoy na hindi nagbubunga ng mabuti ay pinuputol at inihagis sa apoy. Amen. Doon po sa Mateo 21:43. Dito po sa Mateo Kapitulo 21, talatang 43. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, aalisin sa inyo ang karya ng Diyos at ibibigay sa isang bansang nagkakabunga. Amen. 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 Pag hindi ka nagkakabunga, maminamahal, katulad ng mga churches na hindi nagbubunga, inaalis sa kanila yung kaharian ng Diyos. Nakita niyo yung mga dating mga nasa katotohanan, ngayon wala na. Yung pastor mismo nila ang na-deceive. Bakit? Inalis ang kaharian ng Diyos sa kanila kasi hindi sila nagbubunga. Bakit hindi nagbubunga? Walang ibang inisip yung pastor nila kundi mag-solicitation. Ipapadala sa ibang bansa yung mga member nila para mangingi lang ng limos. Hindi para mangaral ng ebanghelyo para makapagligtas ng kaluluwa. Solicitation. Magbebenta ng kung ano-ano para malaking pondo sa church. Amen. Pero ang layunin ng ating mahal na Panginoon, bakit tayo, maminamahal, ay pinili? Sabi kayo, hinirang ko upang kayo magsipagbunga. Dapat ang maging number 1 priority ng mga anak ng Diyos, magbunga ka ng kaluluwa. Hindi ka magbubunga ng kaluluwa pag wala kang fruit of the Holy Spirit kasi wala kang concern. Pag wala kang concern sa kaluluwa, wala ka pang fruit of the Holy Spirit. Malalaman mo na ikaw ay punong-puno na ng Espiritu Santo,
maminamahal, meron kang burden, meron kang malasakit sa mga taong mapapahamak, meron kang love, joy, peace, long-suffering, meekness, gentleness, temperance, long-suffering, faithfulness. Against such, there is no law. Magkakaroon ka muna ng Espiritu Santo, bunga ng Espiritu Santo, tapos marami ka ng maakay na kaluluwa sa paanan ng mahal na Panginoon. Amen! Ang sabi ng Biblia, ang bawat sanga na hindi nagbubunga ay puputulin, aalisin niya. Ngunit ang mga sanga na nagbubunga, lalo ka pang lilinisin para magamit ka ng ating mahal na Panginoon. Ililinisin ka, alisin ang ating kapintasan, lubusan tayong babaguhin para maging karapat-dapat tayo sa ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya tandaan po natin, maminamahal, bawat privilege na tinatanggap natin, may katumbas na responsibilidad. At pag hindi mo magampanan yan, kukunin sa iyo yan. Babawiin sa iyo ng mahal na Panginoon. Pangalawa, maminamahal na privilege na tinanggap natin, sabi, we have special privilege. Meron tayong special na pribileyo, maminamahal. Unang-una, sabi rito, basahin po natin Mateo 13, talatang 11, yung mga bagay na naririnig natin dito, hindi natin naririnig sa iba. Yung mga himala na napapakinggan natin dito, mga himala na nakikita natin dito sa gawain natin, maminamahal, hindi natin makikita sa iba, hindi natin maririnig sa iba. Bakit? Kasi meron tayong special privilege. Hindi nila nakita yan, hindi nila narinig yan, pero tayo, meron tayong special privilege. Tayo lang ang bukod tanging meron yan. Kaya nga pag naririnig lang yung patotoo natin, totoo ba yan? Talagang nangyari yan? Na dati kang ketongin, luminis ka? Dati kang bulag, nakakita ka? Totoo ba yan? Dati kang drug addict, nagbago ka? Dati kang heart killer, nagbago ka? Hindi sila makapaniwala. Bakit? Tayo lang ang may mga ganyang special privilege na ang Diyos ay kumikilos sa ating kalagitnaan. Amen! Sabi rito, maminamahal, Mateo 13, talatang 11 at Lucas 10, talatang 23 at 24. Dito po sa Mateo chapter 10, verse 11, at sumugot siya at sinabi sa kanila, sa inyo'y ipinagkaloob ang makaalam ng mga hiwaga ng kaharian ng langit, datapat hindi pinagkaloob sa kanila. Dito sa Lucas, chapter 10, verse 23 up to 24, at paglingon sa mga alagad, ay sinabi niya ng bukod, mapalad ang mga matang nakakita ng mga bagay na inyong nakikita, sapagat sinabi ko sa inyo na maraming propeta at mga hari ang nangagangad na makakita ng mga bagay na inyong nakikita ay hindi nila nakita, at mga rinig ang mga bagay na inyong nangarinig at hindi nila nangarinig. Amen. 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 Everybody shall praise the Lord. Ang tawag dyan, maminamahal, special privilege. Kahit maglibot kayo sa buong mundo, maminamahal, puntahan nyo iba't ibang churches, wala kayong makakitang ganitong church na katulad ng ating banal na gawain. Amen? Lahat ng mga narinig natin dito, maminamahal, hindi natin maririnig sa iba. Ang mga katotohanan ng salita ng Diyos, tinuturo ang buong katotohanan, ang kabanalan, ang perfection, ang righteousness, ang fear of God, ang buong katotohanan ng salita ng Diyos, tinuturo dito. Pero sa iba, wala po kayong malalamang totoo, lalo na sa ating kinagis ng reliyon. Sa ating kinagis ng reliyon, ni isang bersikulo, ni isang katotohanan sa Biblia, wala kang malaman. Kundi mga dogmas, mga rituals, mga tinatawag nilang mga pamahiin, mga salit-saling sabi. Pero dito sa banal na gawain natin, marami tayong bagay na hindi natin naririnig sa iba na naririnig natin dito. Ang pagpapaliwanag sa salita ng Diyos, ang pagpapakilala sino ang Diyos, ang pananampalataya tungkol sa Diyos, ang himala tungkol sa ginagawa ng Diyos. Wala silang narinig niyan doon sa iba. Pero dito, alam natin, maminamahal, ang katotohanan. Alam natin ang tama. Pero mo sa isang 1914 na, isang churches 1914 na, ang tagal na, hanggang ngayon hindi kilala ang Diyos. Biro mo yan. May mga sariling eskwelahan. May mga scholars, mga matatalino, may mga summa cum laude, magna cum laude, ang tatalino.
hanggang ngayon hindi alam ang Diyos. Tanong mo, sino ang Diyos? Si Ama. Ano pangalan ng Ama? Wala. Ama lang. Yung Ama, hindi pangalan yan. Katulad mo, pag padre de pamilya ka, tawag sa iyo Ama. Pero hindi pangalan yung Ama. Amen? May pangalan ang Diyos. Sabi ng Psalms 9:10, 9 verse 10, sabi diyan, yung mga nakakaalam lang ng pangalan ng Diyos ang makapaglalagak ng tiwala sa Diyos. Paano ka makapaglalagak ng tiwala sa Diyos kung hindi mo alam pangalan niya? Pero dito, maliwanag na ipinakilala sa atin sino ang Diyos, ilan ang Diyos, ano ang pangalan ng Diyos? Walang iba kundi ang mahal na Panginoong Jesucristo. Oh, sabi ng Efesos 5:20, magpasalamat tayo sa ating mahal na Panginoong Jesucristo sa Diyos na ating Ama. Ang Diyos ay si Kristo. Ang Ama ay si Kristo. Magpasalamat tayo lagi sa Diyos sa pangalan ni Jesucristo sa Diyos na ating Ama. Efesos 5:20. Amen. Sabi ng Biblia, si Kristo ang walang hanggang Ama. Isaiah 9:6. Ibibigay sa atin ng isang bata, tatawagin siyang makapangyarihang Diyos. Pangulo ng kapayapaan, kamanga-manga, at sabi, walang hanggang Ama. Sila ngayon, sino yung Ama? Ewan ko. 1914 hanggang ngayon, hindi pa kilala. Kumbaga, 1 plus 1 lang, hindi pa alam. Yung malaman mo kung sino ang Diyos, kumbaga sa pag-aaral, 1 plus 1 lang yan. Kasi hindi ka pwedeng makapaglingkod sa Diyos na hindi mo alam ang pangalan ng Diyos. Bago ka maglingkod sa Diyos, dapat ang una mong alamin yung pangalan ng Diyos. Kasi hindi ka makapagbibigay ng kalulatian sa Diyos, hindi ka makapagbibigay ng pagsamba sa Diyos kung hindi mo alam ang pangalan ng Diyos. Pero bakit dito? Sabi, mapapalad kayo sapagkat nakita nyo ang inyong mga nakita. Narinig nyo ang inyong mga narinig. Hindi nila narinig. Maraming mga propeta, maraming mga mabubuting tao magangad ng inyong narinig, inyong nakita. Hindi mangyayari. Pero tayo, meron tayong special privilege. Nakilala natin ang katotohanan. Alam natin sino ang Diyos. Nakita natin yung mga miracles, mga himala na hindi nakita nila. Kami mga sariling ospital sila. Bakit? Ang Diyos nila, hindi nila kilala. Paano sila lalapit sa Diyos na hindi nila kilala? Kaya may mga ospital sila. Ang makapaglalagak lang ng malaking tiwala sa Diyos, yung alam ang pangalan ng Diyos. Sabi ng Acts chapter 4, verse 10 up to 12, walang ibang pangalang ibinigay sa silong ng langit na sukat ikaligtas ng tao, kundi ang pangalan ng mahal na Panginoong Jesucristo. Sa pangalan ni Jesus, ang lahat ng tuhod ay luluhod, ang lahat ng dila ay magpapahayag na siya ang Panginoon for the glory of the Father, for the glory of God, the Father. Pag sinamba mo si Kristo, nilululati mo ang Ama. Pag pinuri mo ang mahal na Panginoon Kristo, pinupuri mo ang Ama. Pag nagpapasalamat ka sa pangalan ni Jesucristo, nagpapasalamat ka sa Diyos na ating Ama. Sino si Kristo? Amen? Ang Diyos mapanibuguing Diyos. Kung hindi si Kristo ang Diyos, nanibugo na siya. Binigay na ng tao lahat ng kapurihan sa mahal na Panginoon. Pero dahil si Kristo ang Diyos, siya ang Ama, sabi mapalad tayo, nalaman natin ang katotohanan. Yung hindi nila narinig, yung hindi nila nakita, narinig at nakita natin sa ministeryong ito sapagkat ito po'y special privilege. Bakit? Kasi tayo'y pinahiran ng Diyos. Nilangisan tayo ng malapang nabasahin natin ang 1 Corinthians chapter 2 verse 10 at dito sa 1 John 2:20. Kasi tayo yung mga pinahiran ng Diyos. Kindly, 1 John 2:20 tsaka 1 Corinto 2:10. Dito po sa 1 Corinto Kapitulo 2, talatang 10. Ngunit ang mga ito ay pinahayag sa atin ng Diyos sa pamagitan ng Espiritu, sapagkat nasisiyasat ng Espiritu lahat ng mga bagay na malalalim na mga bagay ng Diyos. Amen. Ito sa unang Juan, Kapitulo 2:20. 2, talatang 9. 20. Talatang 20. Na kayo may pahid ng banal at nalalaman ninyo ang lahat ng mga bagay. Amen. Amen. Kaya nga kapag ikaw ay naging attentive sa pakikinig ng salita ng Diyos, nagtataka sila.
Ako nung ako'y 2 buwan pa lang sa church, nagtataka sila sa akin, Brad, nag-aral ka ba ng Bible school? Hindi. Bakit ang dami mong alam sa Biblia? Yun yung patunay sa Biblia. Sabi, kayo'y pinahiran ng Diyos, kaya nalalaman nyo ang lahat ng bagay. Sabi ng 1 John 2:20, sabi, kayo'y may pahid ng Diyos, kaya nalalaman nyo ang lahat ng mga bagay. Sabi ng 1 Corinthians 2 verse 10, ngunit ang mga bagay na ito ay ipinapayag sa atin ng Diyos sa pamagitan ng Espiritu, sapagkat nasisiyasat ng Espiritu ang lahat ng mga bagay. Kaya pala nalaman natin ang mga bagay na nalaman natin sa gawain dito dahil ipinayag sa atin ng Diyos sa pamagitan ng Kanyang Espiritu Santo. Amen? Pero yung mga taong hindi nalaman ilan ang Diyos, yung iba sabi nila 2 ang Diyos. Ang galing sa Biblia. Alam ang mga salin-salin ng Biblia, Grego, Hebrew, pero tanong mo, ilan ang Diyos? 2. Si Kristo daw galing sa sinapupunan ng Diyos. Ginawang literal. Isa lang ang Diyos. Kaya nagkaroon ng tinatawag na anak ng Diyos na galing sa sinapupunan ng Diyos. Sabi ng Biblia, ang Diyos ay nagkatawang tao. Amen? Sabi, without controversy, great is the mystery of the godliness. God was manifest in the flesh. Hindi siya 2. Yung tunay na Diyos, yung isang Diyos, nagkatawang tao. Isa lang ang Diyos. Amen? Kaya sabi, napakapalad natin, nakita natin, maminamahal ang mga hindi nila nakita, nalaman natin ang hindi nila nalaman, nakita natin ang mga himala, mga miracles na naranasan natin dito, sila hindi nila naranasan. Kaya nga, maraming mangangad na mga propeta, mga matutuwid na tao, matatalinong tao, maminamahal magangad na makita ang ating mga nakita, mga magangad silang marinig ang ating mga narinig, hindi mangyayari sa kanila dahil hindi sila nilangisan. Hindi sila chosen people. Sabi ng 2 Corinthians chapter 4 verse 3 and 4, ang mga bagay na ito'y natatakluban sa kanila, sa mga mapapahamak. Mapapahamak kasi sila, kaya natatakluban ang kalang pag-iisip, sapagkat binulag ng Diyos ng salibutang ito ang kalang pag-iisip upang wag silang sumampalataya sa mahal na Panginoong Kristo at wag silang maligtas, maminamal sa ating mahal na Panginoon, sapagkat sabi ng Biblia, sapagkat hindi nila kinilala ang mahal na Panginoon na siyang larawan ng Diyos. Amen? Si Kristo, sabi, si Kristo ang larawan ng Diyos na hindi nakikita. The image of the invisible God. Si Kristo ang the image of the invisible God. Hindi siya galing sa sinapupunan ng Diyos. Siya ang larawan ng hindi nakikita na Diyos. Amen? Bakit hindi nila alam yan? Kasi binulag sila ng Diyos ng salibutang ito. Sila'y mapapahamak. 2 Corinthians 4:3 hanggang 4. Kindly basahin natin ito. Dito po sa 2 Corinthians chapter 4 verse 3 and 4. At kung aming ebanghelyo ay natatakluban pa, ay may talukbong sa mga napapahamak, na binulag ng Diyos ng sanlibutan ito ang mga pag-iisip ng hindi nagsisampalataya, upang sa kanila huwag sumilang ang kaliwanagan ng ebanghelyo ng kaluwalhatian ni Kristo, na siyang larawan ng Diyos. Amen! Amen! Kaya pala hindi nila nalaman yung ating mga narinig, hindi nila nalaman yung ating mga napakinggan at nakita, kasi sila'y mapapahamak. Binulag ng Diyos ang pag-iisip ng mga ng mga hindi sumasampalataya para wag sumilang sa kanila ang mukha ng ating mahal na Panginoong Kristo na siyang larawan ng Diyos. Mapapahamak pala sila. Ngayon, ano ang ating tinatawag, maminamal na responsibilidad? Kita nyo, mayroong mga nandito na. Tumagal na sa paglilingkod sa Diyos. May dating cancer, may dating sakit sa puso. Binago ng malapang noon, mga dating lasenggo, dating maraming mga gawaing masama, binago ng malapang noon. Pero paglipas ng panahon, nawala. Bakit? Hindi nila sinunod yung privilege, yung kanilang responsibilidad. Anong responsibilidad natin? Lucas 8, talatang 18. Nalaman mo ang katotohanan, narinig mo ang katotohanan, nakita mo ang himala, mag-ingat ka. Sabi rito sa Lucas 8:18, ito ang iyong responsibilidad. Basahin natin.
Dito po sa Lucas Kapitulo 8, talatang 18. Ingatan ninyo kung paano ang inyong pakikinig, sapagkat sino mang mayroon ay bibigyan, at ang sino mang wala, pati ang inakala niyang nasa kanya ay aalisin. Amen. Amen. Ingatan mo ang iyong pakikinig. Ingatan mo, itago mo sa iyong puso. Itanim mo sa iyong isip, sa iyong puso, kasi hindi lahat ng pagkakataon, mga minamahal, na ang mapapakinggan yung mga aral ay talagang full of wisdom, full of knowledge. Pag minsan napalitan ng preacher, walang ganong alam, meron kang nakatago sa puso mo, hindi ka basta-basta maalis. Hindi ka mawawala sa paglilingkod sa Diyos. Pag medyo hindi ka kontento sa nakikinig, maghanap ka ng katinantainga. Maghanap ka ng mas magaling mangaral. Maghanap ka ng mga magaling magpaliwanag. Yung pala, unti-unti ka nang nahihila. Kaya sabi ng Biblia, ingatan mo ang iyong pakikinig sapagkat ang mayroon ay bibigyan pa. Ngunit ang wala, ang inaasahan niyang nasa kanya, kukunin pa. Ingatan mo. Amen? Pag hindi ka nakikinig ng salita ng Diyos, hindi ka attentive, aalisin ka ng Diyos sa kanyang kaharian. Sabi ng Proverbs 28 verse 9, kapag hindi ka nakikinig ng salita ng Diyos, lahat ng mga hain mo sa Diyos, nagpupuri ka sa Diyos, karumal-dumal sa Diyos yung hain mo. Nagdadasal ka sa Diyos, karumal-dumal sa Diyos ang hain mo. Sabi ng Proverbs 28 verse 9, ang sino man naglalayo ng kanyang pakikinig sa kautusan, sa salita ng Diyos, ang kanyang panalangin magiging karumal-dumal. Karumal-dumal lang lahat ng gagawin mo pag hindi ka nakikinig ng salita ng Diyos. Kahit nagpapaawit ka, kahit umaawit ka, kahit nagdadasal ka, karumal-dumal yan. Ang importante, pakinggan mo ang salita ng Diyos dahil ang salita ng Diyos, yan po ang maglalapit sa iyo sa kalooban ng Diyos. Amen! Kaya nga, ingatan mo ang iyong pakikinig. Isang dakilang pribilehiyo na nalaman mo ang katotohanan, napakinggan mo ang katotohanan, nakita mo ang mga himala na nasaksiyan natin dito, mga ketong gumaling, nagsilinis, ang mga bulag nakakita, ang mga patay nabuhay, ang mga ilang patay, mga lumpo nagsilakad. Wala tayong ibang makitang gawain na katulad nito. Kaya nga pahalagahan mo yan, huwag kang mawala sa paglilingkod sa Diyos. Yung iba may mga sakit na nawala pa. Pinagaling na naman ng Panginoon. Nawala pa. Bakit? Hindi nila iningatan yung kanilang pakikinig. Naganap pa sila ng mas magandang paliwanag, mas magandang katinantainga. Yung mas magaling magpaliwanag. Pero kahit magaling magpaliwanag, ang mapakinggan mo, sabi ng Biblia, the kingdom of God is not in words, but in power. Amen! Kung wala namang kapangyarihan ng Diyos, baliwala yan. Kaya nga, bilang responsibilidad, ingatan mo ang nasa iyo. Pag iniingatan mo ang salita ng Diyos na napapakinggan mo, hindi ka mawawala sa paglilingkod sa Diyos. Gusto mong kahit utal-utal kang magdasal, kahit hindi mo kabisado yung kanta, pero nakikinig ka ng salita ng Diyos, ang panalangin mo magiging karapat-dapat sa Diyos. Pero pag hindi ka nakikinig ng salita ng Diyos, kahit sarahin mo ang boses mo, kahit mala Basil Valdez ang boses mo, mala Martin Rivera ang boses mo, karumal-dumal yan. Sabi rito, Proverbs 28 verse 9, pag hindi ka nakinig na salita ng Diyos, karumal-dumal lang yan. Anong ganda ng boses? Anong kabuluhan ng ganda ng boses kung karumal-dumal sa harapan ng Diyos? Basahin natin. Dito po sa Kawikaan, chapter 28 verse 9. Siyang naglalayo ng kanyang pakinig sa pakikinig ng kautusan, maging ang kanyang dalangin ay karumal-dumal. Amen. 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 Ano ibig sabihin ng hain? Yung pagpupuri, yung pagbibigay, hain yan eh. Yung pag-aayuno mo, yan ang mga hain. Yung dasal mo, yung panalangin mo, yun ang mga hain natin tinutukoy. Magiging karumal-dumal pag wala kang interes makinig ng salita ng Diyos. Kasi dito, hindi tao ang pinakikinggan natin. Ang pinakikinggan natin, mismong ang mahal na Panginoon Diyos. Amen! Kami, mouthpiece lang ng Diyos. Mouthpiece lang kami. Pero yung mensahe, galing sa Diyos, lumalabas lang sa bibig namin. Hindi galing sa amin. Amen! Kaya nga, ang privilege natin, maminamahal, special privilege. At ang responsibilidad natin,
Ingatan mo ang iyong napakinggan, ang iyong mga nakita, ang mga himala na nakita mo rito, ang katotohanan napakinggan mo rito, sapagat ang mayroon ay bibigyan pa. Ngunit yung inaakala niyang nasa kanya, kukunin pa pag hindi mo pinalagahan. Sinong lugi? Akala mo pag nag-backslide ka, lugi ang Diyos? Ang lugi yung mag-backslide. Bakit? Ang Diyos, nananatiling Diyos kahit wala tayo. Amen! At ang Diyos, hindi pwedeng hindi mawala ang langit sa Kanya. Ang lugi, yung tumaligod sa Diyos na wala ang gantimpala, na wala ang langit sa Kanya. Amen! At ang kauli-ulian, maminamahal na privilege natin, sabi, we have Christ. Meron tayong Kristo sa puso. We have Christ. Sabi ng Biblia, kung kayo'y wala na sa laman, kayo'y nasa Espiritu, kung ganon, tumitira sa inyo ang Espiritu ni Kristo. Ang walang Espiritu ni Kristo ay hindi sa Kanya. Kaya isang privilege na nasa iyo si Kristo. Amen. Sabi rito, kapag nasa iyo si Kristo, maminamahal, sabi, we have a Savior. Meron tayong Savior. Meron tayong Shepherd. Meron tayong Intercessor. Meron tayong Redeemer. Meron tayong Friend. Meron tayong Comforter. Meron tayong Refuge. Meron tayong Shield. Meron tayong Strong Tower. Meron tayong Light. Meron tayong ilaw. Higit sa lahat, ang pinaka-importante, nasa atin lahat dahil si Kristo ang pinagmumulan ng lahat. Pag nasa iyo si Kristo, we have everything. Sabi ng Colossians chapter 2 verse 10, in Him we are complete. In Him we are complete. Meron ka ng asawa, Isaiah 54 verse 5. Meron ka ng kasintahan sa Mateo 25. Meron ka ng strong tower, Proverbs 18 verse 10. Meron ka ng doktor, dakilang mga gamot, Exodus 15:26. Meron ka ng pastor, shepherd, Psalms 23. Ibig sabihin, in Him we are complete. Kapag nasa iyo si Kristo, kumpleto ka na ng lahat ng bagay. We have Christ. Isa sa privilege mo yan, nasa iyo si Kristo. Pero sabi rito 2 Corinthians 13 verse 5, tignan mo kung ikaw ay nasa pananampalataya pa. Hindi nyo ba nalalaman na nasa inyo si Kristo, baka itinakwil ka na. Basahin natin, 2 Corinthians 13 verse 5. At mamaya isunod natin ng Roma 8:9, talo ng 31 hanggang 33, talo ng 37 hanggang 39. Dito po sa 2 Korinto, Kapitulo 13, talatang 5. Siyasatin ninyo ang iyong sarili kung kayo na nga sa pananampalataya. Subukin ninyo ang iyong sarili. Hindi ba ganyo nalalaman sa ganang iyong sarili na si Jesucristo nasa inyo, maliban na nga kung kayo itinakwil na. Roma, Kapitulo 8, ang talata po ay 9. Datapwat kayo wala sa laman, kundi nasa Espiritu. Kung kayo tumitira sa inyo Espiritu ng Diyos, datapwat kung ang sino may walang Espiritu ni Kristo, siya'y hindi sa Kanya. 31. Ano ang ating sasabihin sa mga bagay na ito? Kung ang Diyos ay kakampi natin, sino ang laban sa atin? 33. Sino ang magsasakdal ng anuman laban sa mga hirang ng Diyos? Ang Diyos ay ang umaaring ganap. 37 hanggang 39, hindi. Kundi sa lahat ng mga bagay na ito, tayo higit pa sa mga mapagtagumpay sa pamagitan niya sa atin ay umibig. Sapagkat ako'y naniniwala lubos na kahit ang kamatayan man, kahit ang buhay, kahit ang mga anghel, kahit ang mga pamunuan, kahit ang mga bagay na kasalukuyan, kahit ang mga bagay na darating, kahit ang mga kapangyarihan, kahit ang kataasan, kahit ang kababaan, kahit ang alimang ibang nilalang, ay hindi makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos nasa kay Kristo Jesus na Panginoon natin. Amen. Palapahan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord! Mga minamahal, in Him we are complete. Sinabi ng Biblia, pag nasa iyo si Kristo, sabi ng nabasa natin, if God before you, who can be against you? If God before us, who can be against us? Walang pwedeng tumalo sa iyo. At ang sabi ng verse 33, kung ang Diyos ay nasa iyo, paano kang isasakdal ng iba? Ang Diyos ang umaaring ganap. Wala ka ng kahatulan.
Payapa kang haharap sa hukuman ng Diyos. Hindi ka mangangamba kung ikaw ay parurusahan, kung ikaw ay itatapon sa dagat-dagat ng kapoy. Sabi, sino ang pwedeng umatol sa iyo? Ang Diyos ang umaring ganap. Ibig sabihin, hindi ka naatulan. Inaring ganap ka na ng Diyos dahil nasa iyo si Kristo. Amen? At ang sabi ng 37, we are more than conqueror in Christ Jesus. Ikaw ay magiging mananagumpay. Hindi ka matatalo ng pagsubok. Hindi ka matatalo ng karamdaman. Hindi ka matatalo ng kamatayan. Hindi ka matatalo ng kasalanan. Hindi ka matatalo ni Satanas. Dahil we are more than conqueror in Christ Jesus. At hindi ka pwedeng maiwalay kay Kristo kahit kailan. Kahit ang kamatayan, kahit ang kapangyarihan, kahit ang kalaliman, kahit ang talim, kahit ang kagutuman, kahit lahat ng mga kapangyarihan, hindi ka pwedeng maiwalay kay Kristo sapagkat mga minamahal, hawak-hawak ka ng kapangyarihang kamay ng ating mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Yan ang ating mga privilege, sabi, we have Christ. Kapag nasa iyo si Kristo, ikaw ng pinakamayamang tao sa balat ng lupa. Sabi siya ang kinatataguan ng lahat ng kayamanan at lahat ng karunungan sa libutan. Hanap ka ng kayamanan. Hindi mo alam, katabi mo na, nasa mukha mo na. Kung saan ka pa naghanap. Si Kristo ang kinatataguan ng kayamanan. But seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Bibigay sa iyo ng kayamanan ni Kristo pag inuna mo siya. Pero pag absent ka dahil sa business, absent ka dahil naghanap ka ng pera, absent ka dahil sa pagtatrabaho, hahabol-habol ka sa pera, tatakbuhan ka. Lalo kang maghirap. Hindi mo alam, hanap ka ng pera, hanap buhay ang tawag sa iyo, pero yung buhay mismo si Kristo eh. Si Kristo ang buhay eh. Amen? Siya ang buhay. Sabi niya, I am the way, the truth, and the life. But absent ka? Kasi Brad, naghanap buhay ako eh. Naghanap buhay ka? Umabsent ka dahil naghanap buhay ka? Si Kristo ang buhay. Amen? Siya ang kinatataguan ng kayamanan sa sanlibutan. Bakit naghanap ka ng iba? Kaharap mo na. Ang mahal pa ng Kristo. In Him, we are complete. Kaya nga, isa sa dakilang privilege natin, we have Christ. Pero ito naman ang responsibilidad natin. Ang mahal pa ng Kristo parang kalapate yan. Pag ang kalapate nabugaw, ang tagal mong pabalikin. Pag lumisan sa iyo ang banal na Espiritu, ang ating mahal na Panginoon, sabi, ngayon, sa 2 Corinthians 3:17, ngayon ang Panginoon ay Espiritu. At kung saan naroon ang Espiritu ng mahal na Panginoon ay may kalayaan. Ngayon, Espiritu na siya. Huwag mong pigatiin ang Espiritu ng Diyos. Yan ang iyong responsibilidad. Sabi rito, Ephesians chapter 4, verse 30 up to 32, ito naman ang ating responsibilidad. Dito po sa Efeso chapter 4, verse 30 up to 32, at huwag ninyong pigatiin ang Espiritu Santo ng Diyos, na sa Kanya kayo tinatakan hanggang sa kaarawan ng pagkatubos. Ang lahat ng kapaitan, at kagalitan, at pagkakaalit, at kadaldalan, at panglilibak, ay mga alis nawa sa inyo, pati na ang lahat ng masasamang akala. At magmamagandang loob kayo sa isa't isa, mga mahabagin, na magpatawaran kayo sa isa't isa, gaya naman ng pagpapatawad sa inyo ng Diyos kay Kristo. Amen. Amen. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Mga minamahal, we have great privilege. Isa sa pinakadakilang pribilehyo natin, nasa atin si Kristo. Huwag mong pabayaang mawala pa siya sa iyo. Kayamanan mo yan. Hindi baling mawala ang iyong kayamanan. Hindi baling mawala ang iyong kapangyarihan. Hindi baling mawala sa iyo lahat ng iyong ari-arian. Huwag lang mawala si Kristo. Pag si Kristo ang nawala sa iyo, kahit ikaw ng pinakamayamang tao sa balat ng lupa, wala kang kwenta, wala kang kabuluhan. Para kang pinapatabang baboy. Dahil balang araw, tutuhugin ka lang sa impyerno, lilitsunin ka sa impyerno balang araw. Pero kung nasa iyo si Kristo, kahit wala kang makain, kahit wala kang pamasahe, kahit wala kang magandang buhay dito, ngunit ang totoo, ang realidad, ikaw ay may magarang mansyon sa langit, tagapagmana ng Diyos, tagapagmana ng buhay na walang hanggan sa piling ng Diyos. Amen.
Yan po ang dapat tandaan po natin mga minamahal. Mag-ingat tayo, bawat pribileyo may katumbas na responsibilidad. Sabi ng Biblia, too much is given, too much is required. Sabi ng Luke 12:48. Too much is given, too much is required. Pag hindi mo naibigay ang responsibilidad na hiningi ng Diyos, babawiin niya yan. Aalisin niya, ibibigay sa karapat-dapat. Kaya yung manatili ka naglilingkod sa Diyos, isang dakilang pribileyo yan sapagkat nakasumpong ka ng biyaya sa paningin ng ating mahal na Panginoon. Everybody shall praise the Lord. Tayo po yung umawit, tumayo tayo mamaya na malawitin po natin ang awiting, Why have you chosen me? Umawit po tayo, mami, na pasalamatan natin ang ating dakilang Diyos. Kung iisip-isipin lang natin, mami na mahal, imagine, 8 billion people throughout the world. Gaalabok lang tayo sa paningin ng Diyos. Isa tayo sa kinabagan, isa tayo sa nakasumpong ng biyaya sa paningin ng ating mahal na Panginoon. Kaya awitin natin ang awiting ito, mami na mahal, Why have you chosen me? Hiniling kong ating mga bisita lumapit sa unahan. Please, come forward para mapasunod po kayo sa panalangin. Sa ating mga bisita, lumapit sa unahan. Why have you chosen me out of millions, your child to me? You know all the wrongs that I've done. How could you pardon me? Umawit po tayo mga minamahal, namin natin ang bawat mensahe ng awiting ito. Pasalamatan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Sino tayo upang bigyan ng panahon, bigyan pansin ng ating dakilang Diyos na gumawa ng langit at lupa. Hallelujah. Oh Lord, help me be what you want. Your words I will strive to obey. My life I now give for you. I will live. Tayo mga minamahal, pasalamatan natin ang ating dakilang Diyos. Hallelujah! Oh, I am amazed to know that my God so great could love me so, is willing and one to play. His grace is so wonderful, His mercy so bountiful. I can't
maminamahal, tanggapin niyo po ang ating mahal na Panginoon. Sinabi ng Biblia, walang sino mang makakapunta rito maliban ang Diyos ang nagdala sa kanya rito. Sabi po ng John 6:44. Walang sino mang makakarating dito maliban dinala siya ng Diyos dito. Kaya sa ating mga bisita, maminamahal, narito po kayo hindi dahil sinama kayo ng inyong mamahal sa buhay. Narito kayo sapagkat kayo po isa sa mga pinili ng Diyos. You have chosen people of God. Isa kayo sa mga hinanap ng mahal na Panginoon. Hallelujah, na parito siya para hanapin at iligtas ang nawala. At isa po kayo sa mga hinanap, mga minamahal na nawawala na anak ng Diyos. Katanggapin niyo po ang ating mahal na Panginoon. Taas niyo po yung kamay. Sumunod po kayo sa panalangin sa ating mga minamahal na mga bisita. Maging sa ating mga webcast viewers, na sa inyong mga tahanan, mga minamahal, sumunod po kayo sa panalangin. Sabi niyo po, dakilang Ama sa langit, sa pangalan ni Jesus, ako po ay isang makasalanan. Nagsisisi po ako sa aking mga nagawang kasalanan mula nang ako po ay nagkaisip hanggang sa mga oras na ito. Mahal na Panginoon, tinatanggap po kita bilang aking tagapagligtas. Diyos at Hari ng aking buhay, pumasok po kayo sa aking puso na marumi sa kasalanan. Baguhin mo po ako. Gawin mo po akong tunay na anak mo sa isip, sa salita, sa gawa at sa katotohanan. Iligtas mo po ako, sampu ng aking mamahal sa buhay, sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. In Jesus' name, amen and amen. Panalangin natin mga bisita, mga minamahal. Opo, dakilat mapagpala po naming Ama, narito po ang aming mga bagong kapatid. Malapang nang patawarin mo po sila. Isulat mo na malinaw ang kanilang pangalan sa aklat ng buhay. Pangawakan mo po sila, hindi nawa ito ang una tuloy ng kanilang paglilingkod. Nawa, simulang ngayon, hanggang sa darat pagdating mo, makakapiling namin sila malapang nun sa paglilingkod. Iligtas mo, sampun ng kalamamahal sa buhay, Panginoon. Pagpalain mo po sila, pagalingin mo po sila, anuman mga sakit meron sila. Pangawakan mo sila, Panginoon. Aming dalangin ito sa dakilat makapangyarihang pangalan ng aming pinakamamahal na Panginoong Jesus. In Jesus' name, amen and amen. Pwede na po kayong bumalik sa inyong upuan sa ating mga bisita. Sama-sama po tayong manalangin, mga minamahal, sa ating mga kahilingan. Sabi ng Biblia, mga minamahal, isa sa mga privilege natin, kung naibigay ng Diyos ang kanyang buhay, ano pa kaya mga bagay nating hihingiin sa Kanya. Sabi ng Biblia, kayo tinawag ko para magsipagbunga at manatili ang inyong mga bunga upang anuman ang inyong hilingin sa Ama, sa pangalan ng mahal na Panginoong Kristo, ipagkakalob sa atin ng ating mahal na Panginoon. Sama-sama tayo manalangin, ano man ang ating kahilingan, maminamahal, magkaroon tayo ng panalangin na mayroon nag-desire, mayroon pagnanais na pakinggan, tugunin ang ating mapanalangin, hindi yung basta mananalangin ka lang, hindi baling pakinggan ka o hindi pakinggan, bali wala sa'yo. Magkaroon ka ng pagnanais na pakinggan ng Diyos ang iyong mga panalangin. Sama-sama tayong manalangin sa ating mahal na Panginoon. Opo, dakilat mapagpala po naming Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa makapangyarihang pangalan ng aming pinakamamahal na Panginoon Jesus, minsan padakilang Diyos. Sama-sama po namin idinudulog ang aming mga minamahal makapatiran, ang kalamang kahilingan, ang kalamang taglay na karamdaman, mga problema, mahal Panginoon, ano man ang mga problema nila, lalo tigit, mahal Panginoon, idinadalangin namin ang aming mga natitirang kahinaan, baguhin mo kaming lubusan, maging karapat dapat kami sa iyong pagbabalik, mahal Panginoon, dalangin po namin, pagpalain mo lahat ng mga minamahal namin makapatiran, maging aming mga webcast viewers, pagpalain mo po sila bago kami lumisan sa banal na lugar na ito. Matanggap ng bawat isa sa amin ang lahat ng mga kahilingan nila. Ito po yung aming dalangin sa makapangyarihang pangalan ng mahal na Panginoon Jesus. At magsabing Amen. Patong natin ang ating mga kamay sa ating ulo, maminamahal. Sawayin natin lahat ng gawa ng kalaban, mga kahinaan natin, mga taglay na karamdaman. Banggitin niyo po specific, ano man ang sakit niyo, panghihina, panlalabo ng mata, arthritis, mataas na blood sugar, high blood, lahat ng karamdaman, sabihin niyo, lumayas ka sa akin sa pangalan ni Jesus, manatitira natin kahinaan, paninagarilyo, pagbumura, pag-inom ng alak, mga kapintasan natin, sabihin lumayas kayo sa mga pangyarihang pangalan ni Jesus. Sawayin natin lahat, mami, na lahat ng gawa ng kalaban. Hallelujah, sinasaway namin sa makapangyarihang pangalan ni Jesus ang lahat ng gawa ng kalaban, demons of infirmities and diseases. Sinasaway namin na lahat ng uri ng sakit, karamdaman, cancer, leukemia, diabetes, asthma, sakit sa puso, high blood, arthritis, mataas na blood sugar. Lumayas sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Vices bigan, problem bisod, din mo yung makahirapan, alinlangan. Lumayas kayo sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Be healed, deliverance in Jesus' name.
Hallelujah! Bless us, Lord God, in Jesus' name. In Jesus' name. Amen and amen. Tumayo tayo, mami na mahal, kindly. Tayo po sabay-sabay sisigaw habang tayo tumatalon. Alam nyo, mami na mahal, ito po isa sa mga kinagigiliwan ng Diyos sa ating banal na ministeryo, mami na mahal. Lahat na yata ng ginagawa natin dito ay nalulugod ang ating mahal na Panginoon. Yung lang simple na gagawin natin, tatalon tayo sisigaw ng hallelujah, praise the Lord. Napakalaki po, mami na mahal, ng kakatuwaan ng Diyos dyan. Kasi ina-appreciate natin yung dakilang biyaya na ibinigay natin sa atin ng mahal na Panginoon, lalo na pong kaligtasan ng ating kaluluwa. Sabi ng Lucas 6:23, magsilundag kayo sa tuwa, napakalaki ng gantimpala natin sa langit. Sabay-sabay tayo sumigaw, mami na malaban tumatalon. Ito po'y appreciation. Nagpapasalamat na po tayo sa mahal na Panginoon. Pinakinggan ng ating mapanalangin. Sabay-sabay sumigaw habang tumatalon 3 beses. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. God bless you, mami na mahal. We love you so much. But there is Jesus loves you more. At kukuha muna tayo ng ating special love offering, mami na mahal, this week. Magbabayad na po tayo ng ating inulugang pastoral house, mami na mahal. Kaya nga, huwag na natin hintayin ng banal na hapunan, mami na mahal, Holy Supper, bago tayo makapagbigay yung mga kapatiran natin, may mga bow offering dun sa ating mga pinangako nung unang nagsimula po tayo sa tinatawag na bow offering natin. Gawin na po natin ngayon, mami na mahal, dahil sa Monday, magbabayad na po tayo sa ating pastoral house. Kaya tayo po, mami na mahal, ay manalangin sa ating special love offering. Narito ang ating beloved co-preacher, beloved Freddy Ramos sa ating special love offering, at narito ang ating beloved preacher, beloved Lando sa ating mga announcement. God bless po sa ating beloved ordinary preacher, beloved Brother Boy Kaluya. Tayo po'y manalangin. Opo, dakilang Ama namin sa langit, sa matamis at maparepahan mo na Panginoon. Pagpalain niyo ang bawat kamay magkakalob ng special love offering. Ibalik mo mahal na Panginoon, special na pagpapala din na nagbubuhat sa iyo mahal na Panginoon. Ito ang aming samot dalangin, sa matamis at mga pangalan ng Jesus. Amen. If you give unto the Lord, He will give some more to you, some more to you, some more to you. Singers at Diyos ba siya magpala sa lahat po na nagkaloob. Amen. Praise God. Patuloy po tayo sa announcement sa ating minamahal na mabisita. Patuloy po minamahal. Ating sinasagawang pananambahan po dito sa ating pastoral house. Mayroon po tayong 3 beses na pananambahan sa loob po ng isang linggo na maaari niyo pong madaluhan. Ito po ay minamahal yung araw po ng Merkules. Yan po ay ating midweek service. Minamahal, sisimula po yan alas 3 ng hapon hanggang alas 7 ng gabi. At araw po ng Biyernes, overnight prayer po ito, minamahal, nagsisimula tayo ng alas 9 ng gabi hanggang alas 4 na madaling araw ng Sabado. At araw po ng Linggo, katulad kanina, nagsimula tayo ng alas 9 ng umaga. Nagtatapos po, ganito po oras, ito yung araw po yan ng Linggo. At huwag natin kalilitan, minamahal po tayong Facebook Live, yung Jesus Miracle Hour, gabi-gabi po ito. Lunes hanggang Sabado, alas 9 ng gabi, hanggang alas 10 po yan ng gabi. Amen, praise God. Meron din po tayong television program. Ito yung araw naman po ng Sabado sa PTV Channel 4. Alas 10:30 ng gabi, alas 12 po yan ng ating gabi. At yung radio program po, sa Dago po ng Maynila,
Gabi-gabi din po ito, Lunes hanggang Sabado. Alas 11 ng gabi hanggang alas 12 po ng hating gabi sa DCME 1530. Talapitan natin mga radyo. Sa AM band po yan, minawal, DCME. Tuwing araw po ng Lunes hanggang Sabado, alas 11 ng gabi hanggang alas 12 po yan ng hating gabi. Yan po, minamahal. Diba, schedule ng ating mga services, minamahal, ating radio program, television program, magiging ating Facebook Live, the Jesus Miracle Hour. Amen. Praise God. Mayroon po tayong bautismo. Sa hindi po na bautismo, ating minamahal na bisita. Umili po kayo magpabautismo, bautismo po tayo. Libre po ang bautismo po dito. At yung damit na suot-suot po, hindi po ang babasayan. Meron po tayong ginagamit na baptismal robe. Amen, praise God. Meron din po tayong counseling. May mga katanungan po patungkol sa paglilingkod sa ating pinalapay ni Jesus. Mangyari lumapit naman po sa ating beloved preacher's area. Yan po ating beloved ordained preacher. Nakahanda po siya na kayo po ay kanyang paglingkuran. Mayroon din po tayo lihas, may sa ibig palihas, may lihas po tayo pagkatapos po natin closing prayer. Amen, praise God. At manamal, may practice po ating beloved Jesus by Destination Choir pagkatapos po ng ating closing prayer. Amen, praise God. At manamal, kayo po pagkatapos po natin closing prayer, sama-sama po tayo, beloved choir, sama-sama po tayo ayusin natin mga upuan, minamahal, tulong-tulong po tayo. Amen, praise God. At kung wala na po, manamal, tayo tumayo na po. Magpasalamat na po tayo sa ating pinanapay sa tinatapos sa matagumpay na pananambahan sa araw na ito. Magi sa ating pasamantalang pag-iwahiwalay, panalangin na rin po ito na ating Brother Paulo Bundok. Amen. Praise God. Amen. God bless you po sa ating beloved preacher, beloved Brother Lado Montilla. Tayo manalangin, dakilang Diyos, amang banal siya dakila at makapangyarihang pangalan, naming mahal na Piring Jesus. Kami nagpupuri, nagpapasalamat sa natapos po namin pananambahan sa umagang ito. Sa hapon na ito na tunay pinagpala mo simula kaninang umaga hanggang ngayon kami patuloy na nagpupuri, malapino. Salamat o Diyos sa kaaliwan na patuloy pinagkakaloob at ganoon din po sa awitin ng beloved choir na kumilos ka pong mainam sa aming kalagitnaan, malapino na 2-3 na nakakatipo sa iyong pangalan ay naroon ka, nakasama ka namin palagi, malapino at ganoon din po sa Ebanghelyo ng Kaligtasan ng mga Word of God mo na dinala ng mga ngaral naming napakinggan na pag-aralan ng isang pagkain ng aming mga kaluluwa, malapit yung pinapasalamatan namin yan. At kung paano din akong payapa, iligtas sa mga anak sa lugar na ito, pag-ingatan mo po ang bawat isa sa amin at makarating ng payapa, ligtas ang aming mga kapatiran sa kanyang mga tahanan. Itong aming samudalangin. In the mighty name of Jesus we pray. Amen. Amen. Praise God. God bless po. God bless Paulo. Pagkamaya po tayo naman, tanda po nyo. Kaya aming ibig, ngunit mas iniibig po tayo.